ngayon dahil napagbotohan na po dun sa House of Reps ang impeachment versus BBM. Ano naman po ang stand nyo doon? Kahapon po, dinismiss po through a committee report yung impeachment complaint versus PBBM. But that was expected. Yes, siyempre. Overwhelming po yung yes ng majority at mga ilan-ilan lang po kami na nag-no. At sa akin, isa po ako sa nag-no. Ako naman, hindi naman ako pro-impeachment. Hindi naman ako nagkukumahog na impeach si President. Ang akin lang, I voted no because of the procedural flaws that I spotted during the hearings ng Committee on Justice. Masyadong lang tinaas yung threshold nila. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutrality kung hindi ito ay ang pagpanig sa hustisya mismo. At ang sawari ko ay tila paimbabaw na hustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilin tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues, Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Ang kailangan lang naman for sufficiency in substance, mere recital of facts. Yes, and the grounds. Yes. Masyado pong tinaas nila yung standards nila to the point of weighing the evidence na Oo. Parang husgado na sila. Opo. Dapat po yun tinatalakay sa impeachment court sa Senado. Kasi panghusgado yun, ang ebidensya. Opo. Dito, form and substance lamang. Ibig sabihin, kompleto ba ang impeachment complaint? May verification ba? May grounds na nasa Constitution?
Opo. Pumasa naman sa sufficiency and form dahil verified naman daw po yung complaint Sa committee. sa committee. Substance, talagang matigas ang mga miyembro ng justice na hindi magfa-fly yung mga ganito na affidavit, sabi niya. Bakit sila ang naghuhusga? Wala pa namang butuhan sa as an impeachment court, the Senate. Wala Opo. pa naman. Nagmistulang legal proceeding yung Justice Committee. Siyempre, what do you expect with Congresswoman Luistro? Hindi ba? Opo. Talagang very loyal yan kay Martin Romualdez at kay BBM. Di ba? Opo. Pero, yung tingin ko dyan kong, na kunyari lang, they are complying with the due process requirement ng Supreme Court kasi napahiya na sila doon. Opo. But this time, kumbaga, baligtad yung pagiging, strict nila. Sa akin po parang it's just a mere accommodation para lang hindi masabi na talagang haharangin nila. Yun. So, expected naman yun mga kababayan. Pero, ang baseline talaga ng mga lahat ng mga pagsusuri natin sa ating mga congressmen at congresswomen dito sa impeachment ay kung tayo ba ay naniniwala sa kanila. Do we trust them to do the right thing and to do what is right by the Constitution and the Supreme Court rule? So, sa akin, di naman yun kung surprise, pero siyempre, dapat malaman ng kababayan natin, di ba, na talagang ang pagka-istrito naman nila this time ay para mapaboran si BBM. Yun po Opo. ang tingin ko dyan. At saka, hindi po yun ang layo ng ating konstitusyon na Attorney Guanzon. Ang sabi lang ng konstitusyon, any citizen can file a complaint. Ibig sabihin, hindi kailangang masyadong legalistic tong complaint na to. As long as it complies with the basic requirements. Yes. Masyado lang tinaas ang threshold . Oo, OA naman ngayon. Opo, ibang klase.